Magandang umaga sa inyong lahat. Ang aking paksang tatalakayin ngayon ay tungkol sa nilalaman ng agenda. So, ito lamang ay ilan sa mga gabay na tanong na dapat maisagot na naisulat mong agenda kasi ito ang dapat maging laman ng agenda. Una, saan at kailan idaraos ang pagpupulong? Anong oras ito magsisimula at matatapos? So, kailangan itong malaman ng mga kalahok upang makarating sila sa itinakdang oras at lugar at upang makapagsimula na ang pulong sa lalong madaling panahon. Kasi, bawat minuto ay mahalaga para sa mga kalahok kaya kailangang maisagawa ito ng mabilis. Halimbawa na lamang kung may gagawin na meeting sa NEMCO, no? So, kailangan maglagay ng kung anong oras, saan o kailan gaganapin ang pagpupulong. Napaka-importante nito napaka-importante itong alagay sa agenda upang hindi na magkakaroon ng pagkalito at pagkawala sa meeting room ang sinumang dadalo sa pagpupulong. Pangalawa naman ay ano-ano ang mga layuning inaasahang matamo sa pulong. So, ano ang mga kadahilanan kung may pulong na ginaganap? So, sa bahaging ito ng agenda ay sinasagot ang tanong na bakit tayo magkakaroon ng pagpupulong. So, ano nga bang paksang ating tatalakayin kung bakit may pulong tayo ngayon? Kaya kailangang maging malinaw ang layunin upang mapaghandaan ng bawat kalahok na ang mangyayari sa pulong. So, sa iyong agenda, no, kailangang nakalagay na doon ang iyong layunin na nais matamo. Kay kalain kung magpa-meeting ka tapos wala ba jay hinungdan or hisgutan, so dapat ibutang dito sa agenda kung unsay reason nganong naay meeting or nganong nagpatawag kag meeting. Pangatlo naman ay ano-anong mga paksa o usapin ang tatalakayin. So, maaaring maikli lamang o detalyadong ang bahaging ito depende sa pangangailangan. Minsan ay ipinapaliwanag na ito sa kaugnay na email, ngunit ang lahat ng bagay na pag-uusapan sa pulong ang kailangang makita sa agenda mismo. So, ang mga sumusunod ay mga paksang madalas sinatalakay sa isang pagpupulong na balangkas din ng karaniwang agenda. Una ay ang pag-aproba sa katitikan ng pagpupulong. So, pag sinasabi nating katitikan ng pagpupulong, no, ito ay ang tinatawag nating talaan ng tinalakay at napagdesisyonan sa pulong o tinatawag nating minutes sa English. So, mahalaga ito sapagkat upang matiyak na ang mga pagpupulong ay produktibo at mahusay at nagbibigay ito ng nakasulat na record na kung ano ang napag-usapan at napagpasyahan sa panahon ng pulong. Dahil kapag hindi na-aproba ang katitikan ng pagpupulong ay maaring maging magulo na walang sinumang lubos na sigurado kung sino ang nagsabi kung ano ang naging suwesyon at napag-usapan nila sa oras ng pagpupulong. Pangalawa naman ay ang mga kailangang liunawin sa nakaraang pagpupulong. So, kung may mga paksang nais pag-usapan na hango sa katitikan ng nakaraang pagpupulong o yung tinatawag na minutes, ay isinasama ito sa agenda at nagkakaroon ito ng deliberasyon ukol dito. Pangatlo naman ay ang regular report. So, tinatalakay dito ang mga ulat kung mayroon ng inihanda sa pagpupulong. Nagkakaroon ng motion na natanggap ng ulat para maipakita na mayroong nagawang ulat para sa pulong na isinasagwa. So, tinatalakay rin ang mga nilalaman, interpretasyon at rekomendasyon ng ulat. Sunod naman ay ang puntong tatalakayin. So, ito ang pinakasentro ng isinasagawang pulong base sa layunin ng bawat paksa. So, ito ay ang pagbabahagi ng impormasyon, pagkuha ng panukala para sa pagdidesisyon o sa paggawa ng desisyon. So, pinag-uusapan ng mga kalahok ang mga nakatanaw na paksa sa agenda. Sunod naman ay iba pang bagay na nais pag-usapan. So, kapag natapos na ang pagtatalakay sa agenda, tinatanong ng chairperson kung may mga isyong nais pag-usapan ang mga kalahok. Maaring ilabas sila ng mga kalahok ang mga isyo na sa tingin nila ay mahalagang dapat ay pag-usapan.
At ang panghuli naman ay ang petsa ng mga susunod na pagpupulong. So, itinatalaga sa bahaging ito kung kailan at saan gaganapin ang susunod na pulong, pero optional lamang ito at depende sa napagkasunduan ng administrasyon at ng mga kasapi kung magkakaroon pang kasunod na pagpupulong. Dumako naman tayo sa pang-apat na tanong. Sino-sino ang mga lalahok sa pagpupulong? So, ang tanging ang mga taong talagang kailangang umupo sa pagpupulong ang dapat na nasa listahan. So, minsan, may mga inaanyayahang lumahok sa pulong at magugulat na lamang sila sa oras ng pagpupulong na hindi naman pala talaga sila kailangan doon. Kaya, wag aksayahin ang kanilang panahon. So, mahalaga na magpadala ng memo o confirm kung sino ang dadalo sa pulong para mailagay sa agenda na isinulat mo kung sino-sino ang dadalo. So, ito ay isang halimbawa ng isang agenda. So, narito ang petsa, ang oras, ang lugar kung saan gaganapin ang pagpupulong. So, ang layunin, kung ano ang nais mata mo sa pagpupulong na iyong isinasagawa. Ang mga taong dadalo, ang mga paksa, at kung sino ang taong tatalakay sa paksang ito. Dito naman tayo sa mga hakbang sa pagsulat ng isang epektibong agenda. Una ay lumikha ng agenda ng iyong pulong 3 araw ng umaga. So, para mabigyan ng sapat na panahon para maipamahagi ang agenda, dapat tapos at aprobado na ito nang nagpapatawag ng pulong 3 araw bago ang pagpupulong upang mabigyan din ng maagang distribusyon ng agenda ang mga kalahok upang mapaghandaan ang mga paksang tatalakayin sa pagpupulong. Ang pangalawa naman ay magsimula sa simpleng detalye. So, anong oras dapat ito magsimula? So, tinutukoy dito kung ano ang oras ng matapos itakda ang mga paksa ng agenda. Sino ang mga dapat na dumalo? Ano ang lugar o impormasyon ng JAL-in para sa pag-access sa pulong. So, bago itala ang mga paksa, mahalagang ilahad ang mga impormasyon katulad ng petsa at oras ng pulong, lugar ng pulong at ang mga inaasahang panauhin. At pangatlo naman ay ang layunin ng pagpupulong. So, bago magsimula ang pagsulat ng agenda, ano ang layunin sa pulong na ito? Kung tinatanong kung bakit ka nagpatawag ng pulong, ang layunin ay dapat sagutin ng hindi higit sa isang pangungusap. So, pagkatapos maitatag ang layunin, unahin ang listahang mga paksa mula sa pinakamahalaga pababa sa pinakakaunti. So, upang matiyak na makamit kung ano ang mas mahalaga. So, magagawa lamang ang isang aktong agenda kung malinaw sa gumagawa nito ang layunin ng pulong na gawain. Kung ikaw ay inatasang gumawa ng agenda, ay linawin ng mabuti ang layunin sa pagsasagawa ng pulong.